Sabi po doon sa report, asphyxia by triangulation po ang sabi ng sa medical legal. Pananakal. Opo. Meron po bang indikasyon na nahalay po? Kaya medyo nasa decomposition na siya. Mahirap nang Ilan po ang person of interest po natin? Dalawa. So, yung person of interest po ba, inimbitahan nyo na kung okay sa kanila na mag-undergo po sila ng polygraph test? Kinukumbinsi po namin, sir. Ako po ay magbibigay ng 500,000 pesos cash kung kayo po ay makapagbigay ng importanteng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution o kung sino man tong suspect o mga suspect. Bibigay ko na bang reward ko? Mukhang good news to. Okay, Mary, magandang hapon. Hello po. Good afternoon po, Idol. Nasa Naga ka ngayon? Yes po, Idol. Very good. Meron ba tayong good news sa kaso? Yes po, Idol. Sa tulong po ng thorough investigation po ng NBI at ng PNP, ay na-identify na po yung suspect po dito po sa pagpatay kay Ma'am Rosel, and at the same time po, na-file na rin po yung kaso as of today, which is robbery with homicide. And ngayon po, kasama po natin yung investigator or yung agent on case po na humawak po sa kaso po ni Ma'am Rosel dito po sa NBI. Ang galing talaga ng NBI. Sige, kausapin natin mga taga-NBI. Wow. Mukhang yung NBI atang makatanggap ng reward money ko. Agent Joey Ahero, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator Rafi. Ngayon pa lamang po, kinukongratulate ko kayo. Job well done. Congrats po. Paano po natumbok itong suspect, agent, sir? Sir Rafi, nag-start po tayo after na malaman natin na merong na-recover na body. So, nag-conduct na po tayo ng close coordination with the PNP, although meron itong pamilya na separate complaint sa atin. Then, nag-conduct tayo dun sa crime scene ng investigation. Then, meron tayong mga intelligence gathering. And then, we found out na yung body ni Rosel Bandojo na nung na-recover, nawawala po, sir, yung cellphone niya. Okay. Then, yung cellphone niya po, dun tayo nagtutok kung para malocate natin to at malaman natin kung sino in possession of that cellphone at maimbestigahan natin. And luckily, nakuha natin ang may hawak ng cellphone at sinasabi niya na ang cellphone na ito ay ibinenta sa kanila. So paano po na-track down yung cellphone na nawawala sa biktima? Through IMEI, Sir Rafi. May international mobile equipment identity po ang mga cellphone. So yung IMEI po. Okay. So unique po yan na numbers ng kada cellphone at kahit saksakan mo siya ng ibang SIM card, magre-register pa rin si IMEI. O yun, ang galing Okay, so na-track na nyo ito. Hawak-hawak niya yung cellphone na nawawala sa victim. So nung kumprantahan nyo po siya, ano pong sabi niya after the confrontation, sir? So nagkaroon kasi kami, sir, ng cover story dyan para lumutang siya kasi nalaman lang namin na ang may hawak ang number na kung saan nakasaksak ito sa IMEI ng cellphone ni Rosel. So nagkaroon kami ng cover story na may i-deliver kami sa kanya. And then umubra naman yon at nung lumutang siya at kita doon sa ating delivery man, which is the NBI agent then also. So, in-invite na natin siya and then in-explain natin sa kanya kung what is the purpose of the investigation. And then, voluntarily naman, sinabi niya na nakabili siya ng cellphone at tiningnan natin ito through the help of cybercrime investigators dito sa Naga. And then, na-open natin siya at true enough, the IMEI na nandun sa cellphone is the same IMEI na sinurrender ng pamilya doon na nakalagay sa box. So, 100% po tayo ng cellphone na yon belongs to Rosel Bandojo. Sila ang naging witnesses natin kasi ang nangyari po niyan, inalok ito, nilako doon sa buy and sell ng mga kaibigan natin. And then, yung unang pinag-alokan niya, hindi niya tinanggap dahil mahal. Yung second, binili yung cellphone and then eventually nabili ito ng isa. So tatlo po sila na nag-identify dito sa nagbenta ng cellphone. Ayun, so isang tao nilako sa tatlo yung cellphone ng victim. So yun yung tatlo, tinuro nila na ito ang naglako sa amin. Yung isa tinanggihan dahil mahal, yung pangalawa tinanggihan. Hanggang sa yung pangatlo bumili, doon yung natumbok yung pangatlo. Kaya tapos si pangatlo itinuro nga itong nagbebenta. Sino po itong nagbebenta, sir? Ito yung naging POI natin and eventually nakilala natin siya na si Lorenzo Purisima. Okay, kaano niya po yung victim? Wala po silang relasyon pero magkalapit lang ang bahay nitong suspect at yung victim. Na-interview na po siya, nakausap niyo na po siya, sir? Yes, sir.
Yes sir, yung una pa lang, actually we issued subpoena also para mai-air niya yung side niya. But syempre, normal po yun na magdi-deny until such time na we have the concrete evidence para ilagay siya doon sa crime scene. Kumbaga, para malaman natin na nandun talaga siya at siya talaga yung may gawa nun. Okay, so base po sa inyong mga pag-iimbestiga, malalim na investigasyon, talaga nalagay siya doon sa crime scene at that moment nung mapaslang po itong victim. Yes, Sir Rafi, kasi marami din tayong circumstantial evidence. Marami na magsasabi na siya lang ang may access doon, siya nakakapunta doon sa bahay. Yung pinagkuhanan kasi ng cadaver nung Rizal Bandaw is the secondary crime scene. We have the primary crime scene, katabi lang po nung bakanting lote, which is the old house na mayroong caretaker doon na nag-execute din siya ng statement na si Lorenzo Purisima lang ang nakakapasok dyan, and then Lorenzo Purisima also admitted na many times na pumapasok siya doon at natutulog siya. Ayun, tumbok na tumbok. Adik ho ba ito? Itong Lorenzo na ito, sir? Inadmit niya ho, Sir Rafi, na gumagamit siya ng drug. Yun na yun. Alam na this. Sure na yun. Nako, umamin ho ba siya? Up to the last minute, up to now, nagdi-deny pa rin siya, sir? Nagdi-deny, Sir Rafi, at nag-exert naman tayo ng effort para makakuha sana ng confession, but ayaw niya pa rin. So, sinasabi namin na ang evidence is pointing to him only. Ay, nako. Parang hindi pa pahuli ng buhay ito. Parang ito yung, pati yung nanay niya, kakatakutan siya. Okay. Sige, yan na po si Lorenzo. Nako, agent, nabanggit mo kanina, in coordination with the PNP, nakatulong di mo yung PNP natin? Yes, Sir Rafi. Actually, concerted effort naman po ito from the very start. However, nag-usap-usap po kami that the NBI will just file the case, and this is a joint investigation actually ng PNP, NAGA, and the cybercrime group of Naga City, and the NBI of course. Tulad ng aking pangako po, sir, once na na-file na po yung kaso, ako po ay mag-release ng 500,000 pesos reward sa inyo. Bahala na kayo kung anong gagawin nyo. Kung yan po ay para tulong-tulong kayo dyan sa inyong opisina o para sa iyo yan o sa tropa mo, nasa inyo na po yan. As soon as ma-file yung case, 500,000 will go to you cash. Okay, congratulations po, Agent Ahero, sir. Sir Rafi, Senator Rafi, maraming salamat ho at siyempre patuloy lang tayo magtatrabaho. Yan po ay mandato natin. Kahit sino ho, all walks of life po, welcome ho kayo sampa ng reklamo, and then best effort po tayo sa lahat ng kasong idudulog sa atin. And thank you very much, Sir Rafi. Mabuhay po kayo. At kaya ko naman po binibigay itong reward para yung pong mga, hindi lang po kayo, lahat ng mga operatiba, lahat ng mga taga-law enforcement, maengganyo sila na para gawin pa yung kanilang trabaho na mas mabuti. So this will encourage them na lalo pang pagandahin yung kanilang trabaho. At para magkaroon pa tayo ng mga magagaling na mga investigador, magagaling na mga operatiba tulad po ni Agent Ahero. Noong pa man ako po ay tagahangan na rin talaga ng NBI dahil magagaling talaga ang NBI pagdating sa pag-iimbestiga. Nay, sa muli nakikiramay po kami, Nay. Alam po namin yung pagkakahuli po dito sa suspect, hindi na may babalik yung buhay ng inyong anak at nandiyan pa rin po yung sakit. Pero kahit papaano, yung po makakakuha kayo ng hustisya, medyo mabawas-bawasan po yung sama ng loob po ninyo. Pero ito, Nay, katabi niya po mismo yung agent, yung bayaning agent natin dyan ng NBI na nakakrack ng case. Ano po inyong reaksyon, Nay? Sir Sol po, sobra pong pasasalamat ko po kay Sir Joey Ahero po. Kasi po, talagang trinabaho po nila yung kaso ng kapatid ko, natak nila yung cellphone. At malaki po talagang tulong ang binigay nila sa amin. Sir Ron, nakikiramay po ulit kami. Ano po inyong reaksyon na meron na pala tayong suspect at talagang kahon na base po sa mga impormasyon na nag-gather po ng ating NBI? Sir Ron. Sir, maraming salamat po, sir. Magandang hapon din po. Actually po, nakakabawas na ng bigat ng damdamin na nararamdaman namin. Gawa ng ito na pangalanan na yung suspect at may na-file lang case. And then, sir, gawin ko lang to sana I wanna take this action to thank as well Sir Joey sa agarang respond nila ever since simula nung paghahanap hanggang sa paggamit ng ebidensya din as well. And then, totally commendable yung ginawa nila sa mga actions and transparency ni Sir Joey sa amin. And of course, the rest ng NBI and the team, PNP and the task force. Thank you sa inyong lahat. Okay, matanong ko lang po, Sir Ron, itong si Lorenzong ito, nakikita-kita niyo na ba sa inyong lugar? Sa totoo lang po,
Recently ko lang siya nakikita kasi pag pupunta kami ng downtown ng Naga, dito kami nadaan sa Mulgabe. And 2 beses ko nakikita yung Lorenzo Purisima. Tinuturo siya ng kapatid ko. So dati niyo siya nakikita? Ngayon lang po. Ngayong linggo lang po. Pero ever since di ko po siya kilala, di ko siya nakikita, wala akong knowledge kung sino tong Lorenzo Purisima. Okay. So Joey, anong trabaho nitong si Lorenzo? Sabi dun sir sa community, dati nagpapadyak, tapos nawala ng trabaho. And then kung nangangalakal siya, kumukuha siya ng mga kalakal doon sa vacant lot kung saan natagpuan si Rosel Bandoho, Sir Idol. Okay. So, nahalay ho ba yung victim? Wala pong official report kasi po nasa advanced stage of decomposition na yung body. However, may mga parameters na posible po pero hindi po tayo makapagbigay sir ng konkretong conclusion kung nahalay kasi po wala pong medical examination na nagawa kasi po nasa advanced stage of decomposition. Okay. So wala na hong makakalap na mga DNA specimen. Parang ang nalalaman namin ngayon is nagkandak pa rin ng swabbing ang PNP. However, what result as of now. Okay. But anyway, marami yung kayong mga binanggit na talagang makapagtuturo na siya po talagang suspect plus doon po sa 3 na pinagbebenta niya ng cellphone, siya yung tinuturo, malaking bagay po yun pagdating sa korte. At siya yung in possession of that cellphone na galing po mismo sa victim. Kahon na siya doon plus palaging sinasabi niya nga po, siya lang yung mayroong susi or way na makapunta doon sa lugar kung saan natagpuan yung victim. Di ba? Parang compound yun? Yes, sir. Actually, Sir Rapi, yun nga, yung object evidence na na-recover natin, medyo mahihirapan siya mag-deny dahil paano napunta sa kanya ang possession ng cellphone na yun. And then, itong 3 witnesses, wala itong mga personal grudge sa kanya, hindi siya kilala. And they identified Lorenzo Purisima na nagbenta ng cellphone na yun, Sir Rapi. Okay. Ano pong sinabi niya sa inyo nung tanongin niyo bakit he is in possession of that cellphone na pag-aari po ng victim? Ang sinabi niya sir is hindi siya may hawak doon, hindi siya pumunta ng Bichara Mall. Sinasabi niya na pumunta siya doon sa area ng July 21. So may interview rin siya sa radio na sinasabi niya na hindi siya pumunta ng mall pero nakakuha po tayo ng CCTV, malinaw po na may date doon at on the 23rd kasi po ang sabi ng mga witnesses, ang recollection nila, binenta ang cellphone ng 23. So, nag-backtrack po tayo, nakakuha tayo ng CCTV footages at nandun nga po siya sa mall na yon. Ayun, magaling talaga itong ating NBI. Plus, may nabanggit din po kayo yung lugar na kung saan natagpuan yung bangkay at siya po ay may access sa lugar na yon. Tama ba, NBI, sir? Yes, Sir Rafi. Siya lang ang may access doon at may isa pa kaming witness, may isang babae na hinablutan niya ng bag noong July 7, 2023 ng madaling araw. Yung nakuhang bag na yon, Sir Rafi, na-recover ng NBI doon sa crime scene kung saan nakita yung body ni Rosel Bandoho. At itong babaeng nirab niya o inisnasan niya, in-identify din siya na siya ang nagnakaw ng bag niya at napunta yung bag niya doon sa crime scene. So, dinocument ho natin yan ang lahat. Tapos ng boxing, sabi pa nga nila. Kahon na kahon. Okay, sir, naipan nyo na palang kaso. Papadala ko na po yung aking reward money as promised. Tomorrow, nandiyan na po sa kamay ninyo. Okay, congratulations po. At saka isa pa, Sir Joey, ako po ay gagawa ng commendation for you. Susulatan ko po si Secretary Boying Remulla to commend you and of course your director for a job well done. Congratulations po. Mabuhay po kayo. Agent Joey Ahero, Executive Officer for Operations ng NBI Naga City. Sana sir, tularan kayo lahat ng mga taga-NBI. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sir Rafi. Thank you. Okay, Mary, good job din. Thank you. Thank you. Yes po. Thank you so much po, Idol. Thank you. Ito ang sarap magbigay ng reward sa mga ganitong klaseng sitwasyon na napakagandang accomplishment nakapag-solve ng crime. Ang galing nitong si Agent Ahero. Hindi yung chamba-chamba. Talagang pulido, Idol. Pulido. Yes, yung po. ginawa niya. Dugtong-dugtong. One way after the other. Yung mga follow-up operations ginagawa niya. Follow-up investigation. Tuloy-tuloy. Napakagaling. Again, congratulations. Kung nakikinig sigaret, nakikinig pa rin sigaret, nakamonitor, okay? Gawa kayo ng commendation letter. I-ready nyo. Of course, yung plaque. Pabigay natin to kay Agent Joey. Okay?
Very good, very good.